Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ng dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabinay may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo." Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat." Tugon ng matatalino, "Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo." Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, papasukin po ninyo kami," sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala, kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, ang bawat isa po sa atin marahil ay may kanya-kanyang pangarap. Kapag merong taong nagtanong sa atin, "Ano ba ang pangarap mo sa buhay?" Marahil ang sasabihin natin, ang mga pangarap natin, gusto natin maging matagumpay sa buhay. Gusto natin yumaman. Gusto nating sumikat. Gusto nating maging makapangyarihan. Sa madaling salita, ang pangarap marahil ng karamihan sa atin ay maging maayos ang buhay. Tama po ba? Wala naman sigurong nangangarap na balang araw sila ay maghihirap. Wala naman sigurong mangangarap na balang araw sila ay magkakaroon ng hinagpis sa buhay. Dahil ang bawat pangarap marahil natin ay magkaroon ng maayos na buhay sa hinaharap. Pero may kanya-kanya tayong pangarap. Pero magandang tanungin din sa buhay natin, yung pangarap din ba natin ay pangarap din ng Diyos para sa atin? Nung ako po ay hindi pa pari, madalas akong tinatanong, "Ano ba ang gusto mo paglaki mo? Ano ba ang pangarap mo sa buhay?" Ang lagi kong sinasagot, gusto kong maging pari. Pero kasunod ng aking pagsagot, lagi ko rin sinasabi, gusto kong maging pari, pero ito rin ho kaya ang gusto ng Diyos para sa akin. Mga kapatid, bakit ko sinisimulan sa ganitong pamamaraan ng ating pagninilay sa gabing ito? Dahil po sa ating unang pagbasa, napakinggan po natin sa sulat ni San Pablo kung ano ang pinapangarap ng Diyos sa bawat isa sa atin. At ano ang pangarap ng Diyos para
sa lahat na ang bawat isa sa atin maging banal. Hindi lang pala ang pangarap ng Diyos, yumaman ka. Hindi lang pala ang pangarap ng Diyos para sa iyo maging matagumpay ka. Pero ang pangarap pala ng Diyos para sa ating lahat ay maging banal. Pero ano po ba ang kabanalan? Madalas kasi kapag sinasabi natin ang tao ay isang banal, kapag nakikita ho natin ang taong laging nasa loob ng simbahan, nagdarasal. Tama po ba? Banal yan kasi tuwing Biyernes, nasa Quiapo yan. Banal yan kasi araw-araw nagro-rosaryo yan. Pero ipinapahiwatig sa ating unang pagbasa na ang kabanalan ay pagkakaroon ng buhay na puno ng kalinisan. Ibig sabihin, ang isang taong tunay na banal, ang kanyang buhay ay malinis. Ang kanyang buhay ay dapat kaaya-aya sa Diyos. Kaaya-aya sa mahal na pong Jesus Nazareno. Hindi masasabi ang tao ang banal kung lagi nga siya nasa loob ng simbahan, pero pag uwi naman sa bahay, hindi naman maganda ang pag-uugali. Alam niyo mga kapatid, halos 8 taon na po akong pari. At sa pagiging pari ko po sa halos 8 taon, ito po yung laging napagtatanto ko at napagninilayan ko. Na hindi ho lahat ng nasa simbahan nagsisimba ay banal. Malungkot na realidad, pero tunay na nangyayari. Dahil ang tunay na kabanalan ay buhay na malinis, kaaya-aya para sa Diyos. At nawa mga kapatid, kung yan ang pangarap ng Diyos para sa atin, sana kagaya ng pag-abot natin sa ating mga sariling pangarap, yan din ang ating abutin. Abutin ang pangarap ng Diyos na ang bawat isa sa atin maging tunay, totoong banal. Kaya nga sa ating ebanghelyo para sa araw na ito, si Jesus nagbahagi ng talinghaga patungkol sa 10 dalaga. At itong 10 dalaga, 5 matatalino at 5 hangal. At sino po yung 5 hangal? Yung hindi nagbaon ng sobrang langis sa kanilang ilawan. Kaya nung dumating ikakasal, hindi sila handa. Wala silang langis. Hindi nila nasalubong yung ikakasal. Kaya nga sa bandang dulo, sila mismo ay hindi na nakapasok doon sa piging ng kasalan. At ano po ang pinapahiwatig nito mga kapatid sa buhay natin? Na ang kabanalan, walang pinipiling oras at pagkakataon. Ang kabanalan, hindi lang yan kung kailan natin gusto, kundi ang kabanalan sa lahat ng oras at minuto ng ating buhay, pinipili mong magpakabuti. Pinipili mong maging malinis. Pinipili mong maging kaaya-aya sa Diyos. Mga kapatid, ang kabanalan, hindi lamang kapag ikaw ay nasa loob ng simbahan. Ang kabanalan, hindi lang yan sa mga oras na pumipikit ka, lumuluhod ka, humahawak ka sa mga santo, kundi ang kabanalan, nakikita rin yan sa ating pag-uugali, sa puso natin, at sa ating pakikipag-ugnayan
sa bawat isa. Ang kabanalan, walang pinipiling oras at pagkakataon. Dahil ang kabanalan ng isang tunay na sumusunod kay Jesus ay sa lahat ng oras at pagkakataon. Mga kapatid, sa misang ito, may mga bitbit tayong pangarap. At nawa ang mga pangarap natin, maabot nating lahat. Pero nawa ang pangarap ng Diyos, ang tunay na sana nating abutin. Ang kabanala, ang pangarap niyang ang bawat isa sa atin ay maging banal. At ang kabanalan na maging malinis, kabanalang walang pinipiling oras at pagkakataon, kundi kabanalan sa bawat minuto, yugto at pagkakataon ng ating buhay. Amen.